Ang unang ginagawa po natin is for our own safety, chine-check muna natin ang paligid. Ang tawag dito, survey the scene. Ay, pasyente nyo ha? Survey the scene. Tingnan po yung paligid niyan. Titignan po yung taas, titignan po yung likod. Pag wala namang danger, pwede mo i-declare, the scene is safe. I found one victim lying on the floor. And then, kuha na tayo ng consent. Permission. Hello sir, my name is Jet. I am a trained first aider. Can I help? Sino kausap ko? Patient. Victim, kung walang malay yan, kakausapin ko ba yan? Yung mga bystanders, pwede kasi tayo humingi ng permiso sa mga bystanders. Okay? Hello sir, my name is Jet. I am a trained first aider. Can I help? Okay, ito optional. Sabi nga nung iba, BSI on. What is BSI? Body. Body substance isolation. Kasama na po dun sa yung maprotekta natin, katulad ng gloves, mask, goggles, safety helmet, hard hat, PPE, safety shoes. Lahat po yun. Okay? So, lapit sa pasyente mo, and then luhod. And then let's find out if the victim is conscious or not by tapping the face and the shoulders gently. And then you ask, hey, sir, are you okay? Hey, sir, do you hear me? Are you okay? Hey, sir, answer me, are you okay? The victim is unresponsive. Taas na kamay siya for help! Activate medical assistance. Okay, what's next? Ano kasunod? No. Hindi. CPR. LLF, mamaya pa yun. Pero ano pinakauna? Pulso. C, di ba? C? CAB. So, pulsoan mo muna. Okay. Kasi kung minsan sir, nag-LLF ka na, pwede rin naman yun. Pero unahin mo muna pulso. Kasi yun talaga ang pinaka-basic natin. C, A, and then the B. C, pulsoan mo. Meron ba? Pag walang pulso, automatic, walang breathing yan. Start giving CPR right away. Okay? Kaya pulsuan mo. Mamaya na yung airway, mamaya na yung breathing, mamaya na yung LLF. Pulsuan mo muna. Pag walang pulso, matik CPR yun. The victim has no pulse. I'm going to perform CPR. Ngayon din. Pero kung halimbawa may pulso, check natin kung may breathing. Kaya lang, bubuksan muna natin ang airway. Paano buksan ang airway? Dalawa binigay ko sa inyo. Head tilt chin lift maneuver. Palad, lagay po sa noo. Pointer finger and your middle finger, lagay po sa chin o sa baba. And then dahan-dahan mo siyang ititingala katulad dito. Ang tawag po doon, head tilt chin lift. Ito siya oh. Yan ang head tilt chin lift maneuver. Kuha po? Okay, now, yung thumb, kasi sarado pa rin ang bibig, yung thumb ilalagay po sa chin o sa baba, and then bubuksan mo yan, bubuka mo. Check for the mouth. Tignan mo kung may obstruction, may nakabara pa. Kung mayroong obstruction, what you gonna do? Finger sweep. Ang daliri mo, maaaring ito o ito, wag lang itong maikli, maaaring ito o ito ay ilalagay po natin siya sa gilid ng kanyang bibig. Pasok mo! And then dukutin mo ngayon sa yung obstruction, pull it out. Sungkit, tanggal. Sungkit, tanggal. Ang tawag doon, finger sweep. Kung hindi kaya ng isa, dalawahin mo na. Ipit, tanggal, ipit, tanggal. Ang tawag doon, finger tongs. Naiintindihan mo ba, oh? Yes, sir. Ang mo ang tanongan, mo ang tanong. Ano? Very good. Gagawian na naman tayo. Buksan mo na. Okay. Si Padyugan, ganito po siya ha. Okay, meron akong hindi demonstrate sa inyo. Ano yun? Jotras. Di ba? Jotras. Kaya nang ginagamit ang Jotras. Kapag ang biktima po ay may suspected neck and back injury. Kung hindi ko nagkakamali, in-explain ko na ito. Nag-drawing pa ako ng Frieza. Nalala niyo ba hindi? Ay, hindi yata dito. Okay, hindi yata dito. Drawing ng Frieza. Kasi sir, ma'am, yung ating pong gulugot sa Tagalog, no, or sa English is spine. May buto kasi yan dito, di ba, sa likod? Sa loob ng buto na yan, nandun ang spinal cord. Yun ang nagpapakilos at nagpapagalaw ng katawan. Kapag ginawa mo yung head tilt chin lift maneuver, mababali yun. Pag nabali yung buto, putol ang spinal cord. Ano mangyayari sa katawan ng pasyente mo? Mula sa leeg, kung saan naputol ang spinal cord, hanggang sa dulo ng kanyang paa, mapaparalyze yan. So anong dapat gawin? Huwag gagalawin ang kanyang neck and back, lalo na head tilt chin lift. Bawal. Anong gagawin para mabuksan ang kanyang airway? Jaw thrust maneuver. Jaw thrust maneuver. Dinemonstrate ko natin sa inyo, di ba? Hindi siya.
Di ba? O sige, demonstrate nyo sa inyong mga sarili. Yung thumbs, nasa ang mga thumbs nyo? Ilagay po sa cheekbone. Dito ilalagay sa cheekbone. Dito. Ha, dito. O teka muna, sa pasyente yan ha. Baka mamaya hindi pasyente mo, ginagay mo sarili mo. Pinapakita ko lang sa'yo kung saan. Sa kanya yun, gaga. Sa kanya. So dapat dito ka. Dito. Ayan o, thumbs. Okay na? Okay, good. Next. Oo. Okay, next. Yung apat na daliri ilalagay po sa lower jaw or sa panga. Dito yan, ilagay po sa panga. Uwan yung uma. Okay. Palad, ilagay sa sentido. Kaya sa'yo, gakaganto ka dyan, bro, sister. Kanya, ito yun. Siko, lapag sa sahig. Kaya first aiders, wala kayong ibang gagawin kundi hala, tuwad. Gaya lang gagawin mo, wala nang iba. Okay? Now, paano bubuksan ang kanyang airway nang hindi ginagalaw yung neck and back? Simple lang po. Pointer fingers, lagay po sa chin or sa baba. Ganto. Ito. Okay? Dahan-dahan mo ito, sir, itutulak pababa para ang pasyente mo gumaga tulad nito. Ang pasyente mo nakaganon, no? Tulak mo pababa. Hindi na natin may tulak kasi matigas yung dami eh. Pero sa totoong buhay, sa totoong tao, baba mo yan. Nga. Okay? So habang ang pasyente po nakanganga, ilang daliri ang naiwan sa ating jaw or panga? Tatlo sa kaliwa, tatlo sa kanan. Anong gagawin po natin? Itutulak po natin ang lower jaw paharap. Ganto, sir, man, tignan mo, oh. Tulak pababa, gamit ang pointer fingers. Ito. Yung tatlong daliri na naiwan, itutulak naman ang lower jaw paharap. Ganto. Ito. So, ang pasyente mo, dapat naka-extend ang lower jaw paharap. Tulad dito. Wow! Ang lupit mo. Ang tawag dyan, jaw thrust maneuver. At least, hindi mo ang neck and back. Ang tawag doon, jaw thrust. Matigas ang dami. Okay? Pero yung positioning, kaya-kaya yan. Tulad dito. Pero pag ginawa mo na, ganun pa rin mo. Wow! Okay na. Okay na lang. Okay? Magpasya nyo mga mabubuksan natin ang level tawag doon, jaw thrust. So sa rin mga daw po ay inaangat, jaw thrust maneuver. Nakuha? Yes, sir. Sige. Balik tayo, sir. Head tilt shifting maneuver. Binuksan po natin yung bibig. Take up may obstruction. Kung may obstruction, tanggalin. Kung wala obstruction. Doon ka, sir, pupunta sa B. Doon din papasok ang L, L, F. Look, listen, face. Saan titingin? Chest and abdomen. Listen, tenga mo, lagay mo sa ilong at sa bibig ng pasyente. Dikit mo. Feel, kanina pa yan. Pulsuhan mo. O yan. Hindi ganun, wala ka makita. Doon, dito ka tumingin. Gano'n katagal lang yan, Alep? 5 seconds. 5 to 10 5 to 10 seconds. Let's do it. seconds. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005. Ayan, 5 seconds lang. Pero dapat, within 5 to 10 seconds, may mapansin ka na sa pasyente mo. Ano napansin mo? During your LLF for 5 seconds, you have noticed that the victim has negative breathing but has a positive pulse. Ayun, no? Ang biktima daw po, walang breathing pero may pulso. Ang tawag doon, respiratory arrest. Ano dapat mong gawin? AR. What is the ratio for your AR? Ano po? Sahid lang eh. Or, cycle. Ano katagal? Principle. Tignan mabuti kung paano ko gawin, mga sir, ma'am, ha? Tignan mabuti, ha? Okay, una, naka-head tilt chin lift ka, always open the airway. Then, pinch the nose. Bakit kailangan kisilin ang ilong? Para yung hangin na bibigay mo, hindi maka-escape or hindi makatakas. Tulad nito. Next, yung thumb, huwag kakalimutan ha. Ilagay sa chin or sa baba, and then buksan mo. Seal your mouth against the victim's lips. Kailangan silyado labi mo at saka labi niya. Parang ganito.
Pero syempre, demonstration lang ito. Baka hinihintay nyo, ibaw ko literal. Ayaw ko, magumito eh. Ha? Sasabihin ko na lamang po, blow. Kunwari, yung blow, yun po yung hangin na binigay ko. Naintindihan po? Aye, sir. Okay. Teka muna, magkaintindihan tayo, magkaliwalay muna tayo. Shhh! Uy! Pag ito totoong tao na, bugahan mo ha. Baka mamaya totoong tao na to, sabihin mo lang, blow. Sabihin mo lang. Pag ito totoong tao na, kailangan nyo pong bugahan. Naintindihan po? Hindi mo lang gagawin yan, gagawin ito. Okay? Pindot, bugahan mo. Blow. Once you blow them out, you should see that the chest of the abdomen rise up. Ibig sabihin, pumasok yung hangin na binigay mo. Okay? Blow. Yun, umangat. Na? Pakawalan mo yung ilong. Ito na. Pakawalan mo yung ilong. Pulsuan mo sa liig. Tingin ka sa lidig. Dikit mo tenga mo. Paano bilang? 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,001. Tama? Okay. Again, pindot, buga. Blow! 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,002. They're not with the second cycle. May 10 pa. Ano gagawin? Blow. Blue! Pakawalan mo yung ilong, pulsuan mo sa liig, tingin ka sa dibdib, dikit mo, tinga mo, ganun ulit. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,003. Blue! 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,004. Blue! 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,000. And then, continuous hanggang 12. Okay? Okay. Parang ganito. Blue, 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,011. Blow, 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,012. Blow. Tapos ang 12 cycles. Ano gagawin sa pasyente? Ano gagawin sa pasyente? Check. Ano yung check natin? Yung breathing tsaka yung pulso kung meron na. O sige, check natin ha. And 5 seconds, 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005. The victim still has negative breathing, positive pulse. Anong tawag? Ano muna tawag? Ito tinatanong. Respiratory arrest. Ang biktima may respiratory arrest. Anong dapat gawin? AR ulit. Ulitin natin yun. 12 cycles. Okay? Ngayon, nung natapos natin 12 cycles, may respiratory arrest pa rin. Ang kailangan dyan, AR. Buti na lang, nung sinabi mo kaninang, help! May dumating! Nung dumating, may dalang gamit. Ito. Okay, papakilala ko sa inyo, ito yung tinatawag nating ambu bag, mga serap ma'am. Unahin po muna natin ito. Ang tawag po dito, sir, bulb mask. Or simply mask. Gawa po ito, sir, sa silicone at syempre, hard plastic. Kasama po ito sa BSI. Katulad po yung sinabi ko, para hindi tayo magkauwahan, pwede kasi ikaw magbibigay ng sakit sa kanya o siya mismo magbibigay ng sakit sa'yo. Hindi na dapat maglalapot ang labi mo at labi niya. Kaya kung meron man ito, gamitin mo. Paano po ba ito sir gamitin? Simple lang po ma'am. Nakita nyo, lahat po ng ating pong mask ay may patulis. Dito kasi sa ilalim, pagbilog yan eh. Sa itaas, patulis. Lahat ng disenyo nito may patulis. At yung patulis na yan, indication yan na dapat po na inilalagay yan sa patulis sa parte ng ilong. Ito yun. Hindi ito pinag-usapan, pangu yan eh. Ito pinag-usapan, ito. Na? Yan. The bridge of the nose. Kaya sa kanya, dito mo yan i-apply. Ito yung bridge of the nose, ito yung patulis, ito siya oh, lagay mo. Hawakan mo mabuti bro. Isubo mo ngayon to, dito ka bumuga. Okay? So hindi na maglalapat ang labi mo at labi niya. And always remember, dapat po naka-head tilt chin lift yan kapag kayo po ay magbubuga. Dahil nilagay mo nga, naka-close naman yung airway. Pag nagbuga ka, hindi aangat yung chest and abdomen, yung binigay mong hangin, babalik sa pagmumukha mo yan. So dapat po naka-head tilt chin lift yan. Para siguradong pasok ang hangin, papunta sa baga, aangat ang chest and abdomen. Nakuha? Yes, sir. Okay, yan po ang gamit niya. Pero syempre, kung minsan, wala ka ng ehersisyo, baka ngayon po ay kapusin sa patinga, kakablow mo. Kaya meron pa po tayong isa. Ito. Ang tawag po dito, ambu bag. Sinare ko na ito sa inyo, di ba? Artificial Manual Breathing Unit or ambu. Gawa rin po ito sa silicone at syempre sa hard plastic. Okay? Silicone, katulad po ng ginagamit po ng mga cornstarch na nilalagay po sa kanilang bibig para lumaki at lagi nakatayo. Okay?
Tamang-tama. Kung hindi ka pa nakahipo, hindi ka pa nakahawak, o ito hawakan mo. Same feeling. Yeah. Alright? Okay, so itong gagamitin po natin mamaya. Napagamit ko sa inyo, sir, ha? Yung mga wala pa experience niya. Ha? Paano ko nasabi? Kasi, kapag itong ginamit mo, magbibigay ka ng hangin, papunta sa bibig ng pasyente mo, hindi ka na kailangan magbuga, hindi ka mapapagod. Eh, paano po ba sir gamitin? Nakakandal na eh. Let's walk in! Salpa. Apply. Angat, bomba. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,001. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,002. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,003. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,004. Hanggang 12. Okay? Isir. Hindi na mag-iinilip. Bakit po? Kasi habang ginagawa mo to, may isang tao na naka-head chin lip at pinupulsuhan ng pasyente mo. Ikaw naman, ang gawain mo, magbumba na magbumba. Okay? Ilang tao pinag-usapan niyo ng rescue pinag-usapan? Dalawa. Isa, taga-head chin lip at taga-pulso. Yung isa naman, taga-bigay ng hangin. Okay? Mahihirapan ka lang dito kung ikaw lang mag-isa. Bakit po? Eh, ikaw na taga-hawak dito. O, ikaw pa nakataga-pulso dito. Hindi pwede kasing hawakan mo ganyan. Bawal po. Hawakan mo mabuti yung mask kasi para hindi tumakas ang hangin. Ayan ang pulsuhin. Kaya ngayon kamay ko nandito eh. Yun pa kasi kung makahawak ganito, diring-diri. Pulsuhan mo, hawakan mo mabuti para hindi lumabas yung hangin, hindi makatakas. Okay? Sir, kaliwiti man ako. Kaliwiti ka, okay? Problema ba yun? Dito ka sa kabila. Iikot naman yan eh. Oo. Okay? Bumbahi. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,006, 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,007, 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,008, hanggang 12. Eh sir, may tao dito dito ka sa taas. Pwede yan? Oo. Mas maganda nga, kahit yung chili po, nakapulso ka pa. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,009, 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,010, hanggang 12. Ang hindi na pwede, dito. Bakit? Hindi lang yun. Pag nandito yan, sabihin, nakasakay ka sa pasyente, kung pwede ba ito, nakaganto? Pwede ba yan? Bastos ka. Pulis ka ang pasyente mo. Pwede yan, sir. 9 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock, rock. Okay, sabihin. Ano ba, Elvis? Okay, hindi pwede 6 o'clock yan. Pero hindi possible gamitin sir ng matangka. Possible, sir. Yung binibigay natin ng oxygen sa pasyente ay pure oxygen. Hindi po eh. Once na binobomba mo to, yung oxygen ay binibigay mo sa pasyente mo, 21% yun. Bakit? Galing sa environment. Galing na sa paligid yan. Eh lalo na ang panahon po natin ngayon, sir, ang environment po natin ngayon, polluted na. May mga carbon monoxide niyan, lalo-lalo marami na pong mga, mga makina, mga sasakyan, mausok na. Tama? Oo. So, kung gusto po ninyo na pure oxygen 100%, pwede tayo gumamit ng oxygen tank. Yung kulay green. Okay? Yung oxygen tank na yun, sir, may hose. Okay? Iko-connecta mo yun, sir, yung tubing or yung hose na yun, dito. Ang tawag dito, oxygen nipple. Kaya nga sabi sa'yo, silicone, o yan yung nipple. Na, pag ginawa ka mo, matigas ka lang. Na, pasok mo rito yung tubing na yun. At yung dulo ng tubing na yun, sir, nakakonekta naman sa tangke ng oxygen. So, lahat ng hangin, papasok dito. Eh, sir, lalabas yun ah. Oo, kasi butas. Ayan o, butas o. Dito, sa oxygen yan. May hose dyan, hindi lalabas. Dito, lalabas yan. Kaya meron pa po tayo nito. Ang tawag po dito, this is the filter, and this one is the reservoir bag. No? Okay. Kapag yung oxygen, sir, pumasok po dito, lolobo yung bag na yan. Lalaki yan. Yan. Kaya nga siya tinawag na reservoir. Ano ba yung sabihin ng reservoir? French word yun, reservoir. Tagalog, reserva. Reserva. Tingnan natin. Ganyan yung tsura niya, pag marami ng oxygen, mukhang balimbing. Ganyan yung tsura niya.
Kaya yung oxygen continuously papasok dito, lolobo yung ambo bag. Hindi reservoir bag, lolobo siya. So once na binigay mo yan sir sa pasyente, dahil continuous naman yung pasok ng oxygen, tingnan nyo po nangyayari sa reservoir bag sir, pagka pinomba ko. Kita niya? Yes, nagdi-deflate. Wala nang hangin. Kumusta? Bakit? Wala kasing source. Hindi continuous yung pagpasok ng oxygen. Pero kung may tubo rito na nakakabit sa tangke ng oxygen, lolobo yan continuously. Sabi? Sir dito, lalabas po yata dito sir ang hangin. Hindi po lalabas ang hangin po dito. Sarado po yan. Not unless kung bobombahin mo. Tignan mo sir. Sarado, di ba? Pag binomba ko, tignan mo. Bumubuka sir. Saka lang siya bumubuka. Tignan niyo po. Sa kanya lang po makikita, bubuka yan pagka binobomba ko. Ayan. Kita niyo sir? Bumubuka ko. Yan. Sino mabubuka? Yan. Hanggang hindi mo binobomba, hindi po yan bubuka. Tingnan mo. Kaya kailangan, bobomba mo para bubuka. Tama sir? Tsaka may kamukha, no? May kamukha na talaga may So hanggang hindi po yung sir binobomba, hindi yan bubuka. Bubuka. Ma'am, tingnan mo ba? Di ba sarado? Bubuka yan. Ito, binumba ko talaga mo. So hindi lalabas ang hangin dyan. Bakit? Hindi mo lang binubomba eh. Pag binumba mo, bubuka. Di ba? Di ka mukha. Ano kamukha? Kamukhaan? Kamukhaan dati. Kaya, pag hindi mo ito binubomba, hindi talaga bubuka. Pwede mo yung kabit. Bumbalin mo ka rin. So, ano gusto nyo? Ano mas prefer ninyo? Mouth to mouth or rambo bag? Rambo bag. Mas the best po ito. Mas safe pa. Kaya lang, may disadvantage. Hindi lagi available. Una na yun. Pangalawa. Kailangan sir, advisable kasi dalawa rescue. Para mabubuksan yung airway, may taga-pulso, ikaw naman, wala ka na yung gagawin. Kundi hawakan ito, tapos bubukahin mo ng bubuka. Parang bubuka ng bubuka. Okay? Yun po ay exclusive sa taong may cardiac arrest. Kumare, pasyente mo, ganyan. Walang breathing, walang pulso. Pag 30 minutos mahigit, ganyan pa rin, consider yun as deads. Pero hanggang ang biktima po may pulso, kung natitigilan niya, baka mamaya, ito, 30 minutes na, patay niya hata. Huwag niyo i-declare, bakit? May pulso ko. Kahit 3 linggo ng ganyan yan, wala akong pakialam, imamauto yan. May pulso eh. Di ba? Kulang ng hangin, bigyan ng hangin yan. Kami ko lang ha, yung sinabi ko kanina, wala akong pakialam kahit 3 linggo ng ganito yan. Hindi mangyayari yun. Bakit? Kasi kadalasan, wala pang 1 minuto nag-AAR, nawawala na yan. Wala pang 1 minuto yun. Okay? Yan yung ini-explain ko sa mga taga-STI kahapon. Respiratory arrest. Anong tawag dito? Respiratory arrest. Anong dapat gawin dyan sa pasyente mo? Artificial respiration. Kaya dinemonstrate ko, di ba? Ngayon, hindi tinuro sa iyo yung AR. Ang ano po, CPR. Pwede ba sabihin mo sa pasyente mo, bro, may pulso na pa kasi. Hintayin mo na natin mawala yung pulso mo. Sige ka na. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Nakuha? O kaya kapag may respiratory arrest, bigyan mo ng proceed. Hindi pwedeng hihintayin natin mawala yung pulso niyan. Kapag nawala pulso, o sige, CPR, payag ako ron. Pero dapat itinuturo rin to get that chance na hindi na siya mag-cardiac arrest. Mas mahirap kasing gawin ang CPR pag nag-cardiac arrest yan. You have to apply AR. Nakuha niyo po? Yes sir. Pa rito ayaw magturo ng AR. Gusto na CPR, kinematic. CPR ba kailangan to? No! Ang mga taong na-suffocate, lalo-lalo na sila, nakasingot ng mga poisonous gases, dapat AR. Lalo-lalo na, hindi pwedeng mouth-to-mouth. Bakit? Nalason yun. Pag mouth-to-mouth mo yan, pati ikaw madadamay. Mamamatay ang pasyente mo. Pati ikaw ay madadamay. Hindi na sinasabi sa'yo. Mamamatay ka, bata. Okay na?
O, may tanong po ba sa AA? Kasi kayo gagawa niya naman. Briefing tayo. Kunwari, 2, 3, 4, 5, 6. Kunwari, group 1 kayo. Ano ang gagawin niyo po mamaya? Simple lamang po. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano na tao? Mamimili kayo ng isang tao lang. Isang tao lang. Ang tawag natin doon sa tao yung sakripisyong tupa. Kunwari, sa inyong settings natin, ha? Habang naka-duty si ma'am, naglalakad sa kubyerta, nakakita siya ng isang tao na nakahandusay. So wala siyang idea kung ano nangyari sa pasyente. Anong gagawin ni ma'am? Siya gagawa nung survey the scene. Titignan ni ma'am yan. Sa likod. The scene is safe. I found one victim lying on the floor. Hello sir, my name is... I am a trained first aider. Can I help? BSI on. Lumapit si ma'am. Hey, are you okay? Hey sir, do you hear me? Are you okay? The victim is unresponsive. Help! Activate medical assistance. Pag sinigaw ni ma'am, yung help, activate medical assistance, yung 5 miyembro mo, lalapit. Kaya pagtulungan mo, romance ito hanggang mabuhay. Okay? O, mag-AR kayo, mag-CPR kayo, bahala na kayo dyan. Gusto ko makita kung paano kayo bumomba kasi at paano kayo mag-blow. Ha? Kaya lang po kayo siya mag-blow at mag-blow. Bawat grupo, mamimili kayo ng isang tao lang. Yun ang sakripisyon ko pa. Hindi nyo kabisado yung dialogue, isusulat ko mamaya. Okay? Okay, pag nakakita ka ng tao ganyan, wala nang salita, tinitignan mo na kagad yan. Tama? O kung meron, wala nang binasa yun, pero kung meron man, nagsusot ka ng gloves. Hey, are you okay? Help! Call the bridge! Now! O, di ba? Tapos bibigyan mo na kagad ng first aid. Wala nang survey the scene. The scene is safe. I found one victim lying on the floor. Wala na po yun. Ha? Okay. So, May ko na sir. yes, kailangan sasabihin nyo. At ang magsasabi lang noon, yung sakripisyong tupa na matitigil nyo. Kaya sa groupings mamaya, mamili kayo ng sakripisyong tupa. 22, 23, pag 23 na si Sir. Okay? So, 6, 6, 6, 5. 6, 6, 6, 5. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and then 19, 20, 21, 22.